Isa po mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay gagawa po tayo ng reaction video mula po kay Melbs Castle. Ang title po nito, China, iyak, pinalagan ni PBBM. Masasabugin pag inaresto tayo? Ano ang plano ni PBBM? Palubugin na yan. Yan, sisimulan na po natin to. Kung hindi ka po nakasubscribe, please subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganito mga reaction video. Wala na po tayong kailangan pang gawin pang iba pa. Simulan ko na po to. Let's do this. Papalag tayo. Yan ang opisyal na direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni National Security Advisor Eduardo Año. Sinong tinakot ng China? Dito proprotektahan raw ng ating militar ang bawat mangingisda. Di tinukoy kung sa papaanong paraan tayo lalaban. Pero talagang malaking gulo to pag may inaresto ang China. Napaka kasi talaga napaka hindi makatarungan po ang gagawin na direktiba na yan ng China mula June 15, no? Na mang-aaresto na raw po sila ng mga sinasabi po nilang mga foreign trespassers dyan daw sa kanilang teritoryo. Kaya ang ating Pangulo talaga napaka-astig talaga, na talaga pong napakagaling pong presidente, no? Kaya po talaga suportahan natin si PBBM dito sa hakbang na to ng China ay hindi para matuligsa po natin, no? Kasi hindi po talaga yan makatarungan, wala po sa batas yan, no? Yung ginagawa po nila. Labag sa batas po yan at talaga pong nahihirapan na rin po talaga ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Hindi sila makapangisda ng malaya dyan. Pero talagang malaking gulo to pag may inaresto ang China. Akala siguro matatakot tayo. Nagkakamali kayo dyan, China. At bilang sagot dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon i-deploy ang Philippine Navy warship sa West Philippine Sea. Ayun na. Lalo na sa parte ng Baho de Masinloc. Ngayon arestuhin ng China ang mangingisda. Papalubugin talaga yung mga Chinese Coast Guard na yan. Gusto na po ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo, si National Security Advisor Eduardo Año ng patuloy na deployment ng ating mga assets sa West Philippine Sea. Ang ating Navy at ating Coast Guard po nandyan. So kung sakali man po na magkaroon ng ganitong pangaharas sa ating mga mangingisda, hindi po papahintulutan ng ating pamahalaan yan. Yun talaga na masasabi po natin talaga na may pangil po ang batas po natin sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Hindi po niya hahayaan po talaga. Siyempre po, kawawa po ating mga mangingisda kung talagang mang-aaresto po ang China. At hindi lang naman po tayo, no? Hindi lang ang bansang Pilipinas ang gagawa ng aksyon dyan. Malamang lahat din po ng mga umaangkin na ibang bansa po dyan sa West Philippine Sea. Kasi po mawawalan po ng kalayaan po ang lahat na maglayag dyan kung manghuhuli nga po itong ganid na China, no? Napaka wala pong walang puso na batas ang gagawin po nila, no? Sa kanila lang naman po umi-epekto yun at hindi po yun saklaw sa international law. Kumbaga illegal po yung gagawin po nila. At tayo po i-action dahil ang gagawin ng China hypothetically. Because ang sabi po nila June 15, ito ay applicable na. So kung sakali man po na gagawin nila yan sa ating mga mangingisda, poprotektahan po ng ating pamahalaan ang ating mga mangingisda. Winawasak raw ng mga Pilipino fisherman ang Baho de Masinloc. Sinasamantala raw ng mga Pilipino ang isda doon, kaya unti-unti itong nauubos. Nako, malaking kalokohan po yan. Ang mangingisda pa raw po natin ang umaabuso dyan at sumisira sa mga coral. No, maling-mali po. So, wala pong kakayahan ng ating mga mangingisda. Ang China po, sila po talaga ang may gumagawa ng ganyan dyan. Sila po ang sumisira. Talaga po nang babaliktad po talaga tong China, no? Sobra na po talaga sila. Pero sino nga ba ang nangwawasak? China, di ba? Yes. Sinisisi pa tayo sa kasalanang Chinese naman ang gumawa. Tama. Dito hamon tuloy ng Pilipinas sa Chinese Foreign Ministry paimbestigahan sa United Nations Convention ang bahaging to ng West Philippine Sea. Yan na nga. Dito para magkaalaman kung sino talagang sumisira sa dagat. Ayun talaga maganda talaga yun sa international law talaga magkaalaman. Paimbestigahan talaga yan. Kasi hindi naman po basta-basta yun. Isipin nyo corals, di ba? Napaka-laking niyan. Kalokohan po na ang Pilipinas ang gumagawa ng ganyang aktibidades dyan, no? China yan. Sila kasi ang meron talagang ill intention nga, sabi nga nila, di ba? Diyan sa West Philippine Sea. Di ba? Nagtatanim na nga sila ng tubo dyan. Nag-i-install na sila ng malalaking tubo. Bakit? Di ba? Malamang po yan dahil po sa langis at sa methane gas na nandiyan po talaga. Gusto po nila makuha yan Kaya nga po sila nangaharas dyan.
Kaya itong moves na to ng China ay sobrang hindi po makatarungan talaga. Hindi lang po tayo ang action dyan, kundi lahat po ng bansang nakapalibot po talaga dyan sa West Philippines. Nako, pag talaga may inaresto po itong China, nako, magkakaalaman na po talaga. Ano China? Kakasaka ba? Sinisira pa rin ng Chinese fishermen parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular, Bajo de Masinloc. I'm sure the reaction of China will be, that's not true, hindi totoo yan. So, Ganoon naman talaga sila no? Kumbaga, hindi dinideny nila at kumbaga sa atin ibinabato lagi ang sisi. Tayo daw nagsisimula ng gulo, tayo daw nagpo-provoke. Ano, bakit tayo mampo-provoke? Di ba? Ang lit-lit nating bansa Kaya tayo nagpupunta dyan para mangisda ang ating mga mangisda at ayusin ang BRP Sierra Madre. Di ba po? Kasi po outpost natin yun karapatan natin yun pero hindi nila respeto yun. Hinaharas nila tayo dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Tapos talagang idinideny nila na sila nagsisimula ng gulo dyan. Kitang-kita naman na ng buong mundo Wina-water cannon tayo. Di ba? Hindi naman tanga ang mga tao di ba? Buong mundo na. Di ba? Kahit yung isang barko natin na wina-water cannon nila na merong saksi talaga doon na international reporter. Mismong sila ay binombo ng tubig ng China. Hindi na po nila mapapasinungalingan yan. No? Grabe itong China talaga sinungaling talaga. reaction of China will be, that's not true, hindi totoo yan. So, they are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Bajo de Masinloc. That is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Bajo de Masinloc to international observers. Ayun na nga. Yun talaga yung pinakamagandang gawin, Buksan talaga yan sa international observers, di ba? Pagkakaalaman talaga dyan, malamang sila po na naman ang talo dyan. Sila po talaga ang sumisira dyan sa Bajo de Masinloc, dyan sa West Philippine Sea. Real talk po yan, Hindi po tayo. Napakalaking kalokohan po niyan. Let third party, not necessarily the full Philippine Coast Guard, not even Philippine groups, because sasabihin na naman nila, gaya ng sinabi nila sa ginagawa ng ibang mga civilian groups, that these are all part and parcel of Philippine propaganda. So, Di natatakot ang Pilipinas. Di lang kasi Pilipinas ang kakalabanin ng China pag nagkataon, Tama. kundi ang buong ASEAN. Tama. Dito nanawagan ang Pilipinas na dapat malayang mangisda ang lahat doon nang walang bansang nagbibigta sa mga mangingisda. Yun nga, sobrang ganid ng China, nagdidigta sila. Ayan na nga, meron silang ginagawang, manguhuli sila sa June 15, nag-start ng June 15. Maling-mali po yan Nasaan na yung malayang paglalayag dyan, di ba? Lahat po talaga ng bansa, ng ASEAN dyan, sa nakapalibot dyan sa West Philippine Sea, papalag po talaga. Kasi mawawala nga po ng isa-isa yun yung malayang paglalayag. Kaya itong ganid na China na to, dapat talaga masampulan na po talaga to, Kasi malamang yan, kapag po talaga nang huli na sila sa June 15, kahit hindi po ang Pilipinas ang hulihin nila, Lalong-lalo na po yung mga Indonesia at Malaysia. Nako, taka Vietnam, patay na. Malamang yan na, papalagan na po talaga sila at ayan na po, dyan na po siguro malamang mag-i-spark po talaga ng gera. Dahil dyan sa moves na gagawin ng China na yan. Hindi po sila nag-iisip, sobrang ganid po ng China Kaya maling-mali po ang kanilang moves na to sa June 15. Pag talaga pong nanghuli sila, nako, ayun na po talaga, mag-i-spark na po talaga yan. new Chinese Coast Guard regulations ay contrary to international law, UNCLOS, and the UN Charter. Wala pong karapatan ang China na mag-aresto o mag-detain or mag-expel ng sino man sa West Philippine Sea without trial. Itong mga regulasyon na ito, hindi po ito pwedeng i-apply sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama na rin ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines. Ayun na nga di ba? Hindi na nila nire-respeto lahat yung UNCLOS, yung arbitral ruling award na napanunulan natin noong 2016. Talagang wala po talaga Talagang kahit sa international law talaga, hindi po talaga nila nire-respeto. Kumbaga, masasabi natin may sariling mundo talaga yung China, Kumbaga, bully talaga. Isipin nyo yun, Ganun sila Isipin nyo, pag talagang pinalagan ng China, ewan ko na lang talaga pa nagsama-sama yung ASEAN, talagang, laban sa China. Tapos ka China, sinasabi ko sa'yo. Walang bullying na nanalo, isipin nyo yun, Wala talaga. Sa bandang huli, ang mga bully po ay nabibigyan po yan ng leksyon sa huli.
Ito po ay bahagi ng kanilang scare tactics Tama. para ma-intimidate at ma-coerce tayo. It is provocative and escalatory at hindi po tayo magpapa-intimidate sa kanila. Yes. In fact, ang panawagan natin sa ibang mga bansa, patuloy tayo na mangisda dyan, patuloy tayo na gumalaw dyan at huwag pansinin itong illegal na regulasyon mula sa China. Kasi nga karapatan natin yun lalong-lalo na sa EEZ natin. Diba? Sa EEZ nga natin, hindi tayo makapaglayag ng malaya dyan dahil sa pamubuli ng China di ba? Maling-mali sila Ang layo-layo ng EEZ rin nila. Bakit sila dumadayo sa atin? Sa sinasakupan natin dyan sa West Philippine Sea, lalo sa Bao de Masinloc, di ba? Grabe itong China, illegal talaga lahat ng kanilang moves dyan sa West Philippine Sea. Kaya talaga pag ito talaga ginawa ng China na nanghuli sila dyan, nako, magsisimula na po talaga ang ating hindi inaasahan dyan at ayaw po talaga natin yun. Tayo na gumalaw dyan at huwag pansinin itong illegal na regulasyon mula sa China. Kayo sa tingin nyo, tama ba ang aksyon ni Pangulong Marcos na Yes. pumalag laban sa China? Ikomento sa baba ang salog. Ayun ating po nagawa ng reaction video, napakalupit na video po ni Belvis Castle. Ilalagay po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. I-comment nyo na lang po sa baba kung ano pong nararamdaman nyo dito po sa ating nagawa ng reaction video. Ingat po kayo lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. God bless and peace out. Bye.